So magandang gabi pong muli sa bawat isa. At God bless everyone. Umaasa po tayo na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At yun, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa gabi pong ito sa ating midweek service ay pag-usapan po natin yung inside and outside. Nasa loob ka ba o nasa labas ka? Yan, glory to God, hallelujah. Ang atin pong teksto sa gabing ito ay nasa Romans 8:1 to 3 and 4. But bago po yan, ay hayaan basahin ko muna sa inyo yung nakasulat sa Romans 8:5, 1 to 11 na nagpapakita ng assurance and hope. Amen? Okay. Kung nakaredy na po yung mga Bible nyo, samahan nyo po ako sa Romans 5:1 to 11. Okay. Ayan, glory to God. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo dahil kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayo magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Sa 7, bihirang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Sa 9, at ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na makakaligtas na, at tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Sa 11, hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Yan. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa mensahe pong ito na ibinigay mo sa amin at patuloy namin tatalakayin sa gabi nito ay buksan mo po ang aming puso at isipan na maunawaan po namin kung ano po ang nais mo sabihin sa amin, kung ano po ang revelation mo ngayong gabi at hayaan mo nga Lord, loobin mo na ang bawat nakikinig, ang bawat nanonood at ang bawat kasama namin dito sa midweek service ng River of God Revival Church of Marilao, chapter headed by Pastor Edwin Torrefiel ay talagang makakaantik, makakabukas ng aming isipan at puso at tunay o Diyos na ikaw ang aming mapaparangalan pagkatapos po. At we will never be the same again, Panginoon, pagkatapos po ng aming midweek service dito. Maraming salamat o Diyos sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Yan, so magandang gabi pang muli sa bawat isa, no? Yan. So, sa binasa po natin, syempre we don't deny or minimize yung mga struggles natin sa kasalanan. At yung mga struggles na nararanasan natin, kaya lang, hindi na po tayo doon nakafocus. Amen? Hindi na po tayo doon nakafocus kasi
kung doon tayo magpo-focus sa mga kasalanan natin, sa ginawa natin, sa mga pwede pa natin gawin, we will be more depressed. Madidepress lang po tayo, mababawasan ang assurance natin. Panghihinaan ka ng loob, kapatid. At anumang klase ng takot, anumang klase ng pangamba, anumang klase ng pag-aalala, or kabalisahan ay dahil nakafocus ka. Nakafocus tayo. Hindi natin masyadong pinag-iisipan mabuti, no? Kasi nakafocus ka na lang, ano ba gagawin ko? Paano ba gagawin ko para akong maging mabuti? Kapatid, hindi mo na kailangang, hindi ko sinabing masama ang gumawa ng mabuti. Yun ang pinakatama. Pero, kung doon tayo nakafocus, kaya madalas nagkakamali tayo bilang isang Kristiyano kasi hindi natin naaalala na wala ka namang maidaragdag para mahalin ka pa ni Lord. Di ba? Maliwanag eh. Naibalik niya yung magandang relasyon natin dahil sa Kanya nung nakipagkaisa na tayo sa Panginoong Yesus. Amen? Yan. So, una, kailangan natin na alalahanin yung gospel realities, yung katotohanan, yung realidad ng mabuting balita. Amen? Una, dapat alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, para sa iyo, kapatid. Pangalawa, kailangan alam mo kung ano na yung identity mo kay Kristo. At pangatlo, yung kanyang hindi magbabagong pangako para sa atin, para sa iyo. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo sa Romans 8:1-4 ay ito, buksan niyo po muli ang inyong mga Bible. Yan, ready na po ba? Sabing ganyan sa 1. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So 3, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh. Okay, so sa 4, sabing ganyan, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the Spirit. Ang sarap po, no? Napakasarap pakinggan, napakasarap sa pakiramdam na malaman mo na wala ka ng kahatulan. Hindi ka nahatulan pa. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Diba? Kaya ang pamagat po natin sa gabing ito, inside or outside? Nasa labas ka ba o nasa loob ka? Ayan. So, sige po, patuloy tayo. Sabi ganyan sa 1, kaya nga, wala na tayong kahatulang parusa sa sino mang na kay Kristo. Wala na ngayong kahatulang parusa sa sino mang na kay Kristo. Yung pong therefore doon, na ibig sabihin ay kaya nga. Diba? Yung kaya nga ay may kinalaman doon sa sinabi ni Apostol Pablo. Sabi kasi niyo sa Romans 7:24, sige po, pakibuksan po ninyong muli ang inyong mga Bible. Sabi sa Romans 7:24, kasi yung pag-address ni Apostol Pablo dito, doon sa problema na yon. Kaya kailangan nga natin maalala, alalahanin mo kapatid yung bad news of our sinful condition apart from grace. Diba? Dahil lang kasi sa biyaya talaga diba? Pero mas dapat natin maalala yung good news. Diba? Ano ba yung good news? Kaya nga ang pagpapaalala ni Apostol Pablo, how to deal with a specific issue tungkol sa kung patuloy bang magkakasala, gayong pinatawad na ang mga mga kasalanan natin, at itinuring na matuwid dahil kay Kristo. Ang tawag doon, justification by faith alone. Amen? Glory to God. So sabi ni Pablo sa 5:1, diba? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So okay na relasyon natin just sa Diyos. Justified na tayo. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen? So, dito sa Romans 8:1, hindi lang sinabi ni Pablo na
there is therefore now justification. Hindi niya sinabi ganon. Pwede naman na ganon, pwedeng okay na yun, ano? Pero ang sabi niya, no condemnation. Diba? Bakit kaya ganon? Kasi alam natin na justified ka na nga. Justified na tayo, wala na tayong kahatulan. Not guilty ka na, kapatid. Tayong lahat, not guilty na. Ang tanong ngayon, paano kung makakagawa ka uli ng kasalanan? Laban sa Diyos natin. Sa Diyos ng buong universe, diba? O, paano ngayon yan? Hatulan ka pa ba ulit? Ang sabi ni Apostol Pablo, no. Delikado ba? Hindi ito lisensya para mamaya-maya gawa ka na ng kasalanan or bukas meron ka ng iisiping mali or what. Pag-isipan po nating mabuti, pag-aralan po nating mabuti, ano ba yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, no. Yung justification natin, past event na. Pero yung realidad niya, it remains. Nananatili yon. Una, hanggang ngayon, hanggang bukas, at hanggang sa katapusan. Ibig sabihin hanggang katapusan, hanggang sa till your last breath na, no? Ang sabing ganyan, there is therefore now no condemnation. Yung now, yun din yung forever status mo, kapatid. Status mo na yun, forever na yun. Noon kasi, under condemnation tayo. Yan ang point ng first section ng Romans 1:18 at saka yung 3:20. Sabi sa Romans 1:18, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan sa Diyos. Sa Romans 3:20, sapagkat walang sino man ang itinuturing or walang sino man, ulitin po natin. Sa Romans 3:20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ayan, pag-isipan natin po sa halip, pinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Pansinin nyo, di ba yung Mosaic Law? Mag-umpisa ka sa una hanggang sa ika-10. Pinakikita dun kung gaano tayo makasalanan kasi ayun yung unang at wag natin babaliwalain yun hindi po natin binabaliwalayan. So ang kabaliktaran ng condemnation, justification. You will not be condemned anymore, di ba? Wala na tayo sa hatol ng parusa ng Diyos. Itinuring na tayo matuwid, itinuring ka ng matuwid, kapatid. Kaya anong sabi ni Paul sa Romans 8:1 na no condemnation, yung present status natin, walang anumang kasalanan mo ngayon ang makapagbabalik sa'yo sa condemnation mo. Sa condemnation status mo dati. Natin dati. Diba? Secured na. Sigurado na tayo sa status natin. Pakinggan natin ito mabuti Sinabi ko kanina, hindi lisensya yung justification natin. Hindi lisensya yon para gumawa ka ng kabulastugan, ng kamalian, laban sa ating sovereign God, Kasi yung mga ibang religious group, wag na tayo magbabanggit, sinasabi nila na, pwede ka nang gumawa ng kasi justified ka na No pa rin yun. At makikita natin, hindi iyon lisensya sa mga Kristiyano na magpatuloy sa kasalanan, di ba? Amen. Sa ngayon, for now, alalahanin muna natin, kanino ba yung gospel reminder na to? Ang sabi, di ba? For those who are in Christ Jesus. Wala ka ng katulang parusa, wala ng katulang parusa sa sino mang na kay Kristo. Yan ang siguraduhin mo, kapatid. Na kay Kristo ka ba? Are you in Christ or outside? Amen? Kaya yung kasiguraduhan na yun or yung assurance of no condemnation at yung iba pang klaseng iba pang kasiguraduhan sa Romans 8, 'di ba? Are not for all. Huwag niyo pa ipapangako yan sa iba. Kahit sa sarili mo, huwag mo ipapangako kung di ka sigurado na kay Kristo ka talaga.
Kailangan sigurado po tayo, ne? Glory to God. Ayan. Sabi, are not for all, but only for those who are in Christ Jesus. Inuulit-ulit po natin yan kasi baka magkamali tayo na, ala, sabi ni Sister CD, justified na tayo eh. Okay na yan, no? Hindi po natin lisensya yung justification process ng Panginoon. Amen? Ako rin, nagkamali dyan nung una. Sabi ko, parang ang pangit naman nun. Justified na ako eh. Diba? Pero tingnan po natin. Sabi, number 1, ganyan, ano? Kaya mahalaga na alam mo yan, kapatid. You are either in Christ or outside. You are either in Christ or outside of Christ. Una, number 1. Pwede mo lang panghawakan ang no condemnation status kung ikaw, kapatid, ay kabilang kay Kristo. Lista mo yan. Hindi lang sa notebook, sa puso Number 2, kung hindi, ito ay malaking paalala na hindi mo matatagpuan ang assurance kung lagi ka lang nasa church. Katwira mo, lagi naman ako nasa church Ano pa sasabihin sa akin ni Lord? Diba? Or, religyoso naman ako. Naku naman, diba? Ano pa sasabihin sa akin ni Lord niyan? Or by doing work, sasabihin mo, ang dami kong tinutulungan, ang dami kong nililimusan, ang dami kong nagpe-pledge ako kung saan-saang churches. It's by heart. Kung nasa puso mo yun, do it. Pero kung ginagawa mo yun para mapabuti ka kay Kristo, it's a big, big no. Amen? Kaya nga panawagan ito sa atin lahat to trust in Jesus. Diba sabi nga doon sa Proverbs 3:5 ba yan? Kung di ko na isama dito, pero alam ko tama yun, ano? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Itutuwid niya yung lakad mo. Amen? Ayan. Panawagan ito to trust in Jesus na ibigay natin yung tiwala natin sa Kanya at hindi sa anumang relihiyon o anumang kabutihang ginagawa mo. Kundi saan? O sabay-sabay tayo Alam ko, alam niyo po to. Sa natapos ng ginawa ni Kristo sa krus para sa'yo. Yung cross. Ayun may cross dito Lingunin mo yung cross. Tandaan mo yan, wag mong kalilimutan. Amen? So, kung na kay Kristo ka na, believe this truth of your justified status before God. Amen? Anong sabi? Alalahanin natin, paniwalaan natin, panghawakan natin. Amen? Bakit? Kasi una, ang dapat mong paalala sa sarili natin, madalas kasi tayo nakikinig sa sinasabi ng diablo Diba? Kung ano yung status ng relasyon mo sa Diyos pag nagkakasala ka o nahihirapan ka na sa buhay. Huwag pong gano'n. Joke lang. Pero totoo po yan Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng Diyos, ng diablo tungkol sa'yo o sa status ng relasyon mo sa Diyos kapag nagkakasala ka o nahihirapan ka na sa buhay. Diba? Number 2, huwag kang makinig sa ibang tao. May Bible ka naman Diba? May mga mentors ka, may mga tamang tao, di ba? Well, it's another pero mas masarap kasi talaga makipag-usap sa Diyos. Amen? Number 3, huwag kang makinig sa sinasabi ng sariling puso mo. Kasi sabi sa Romans 8:33 to 34, sabing ganyan ni Apostol Pablo, Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. Siya yung namatay Bukod pa doon, who was raised. Diba? Who is at the right hand of God who indeed is interceding for us. Siya yung namamagitan para sa atin Amen? Romans 8:33 to 34 po yan kung gusto ninyong buksan. Walang sino man ang dapat natin pakinggan ng hato laban sa atin. Pakinggan natin, wag natin kalilimutan, don't fail to preach this gospel to your heart, to yourself, araw-araw. Lagi mo ipapaalala, Isidra, justified ka na. Pastor LB,
Pastora LV, justified ka na. Sa sarili mo yun, sa sarili. Pastora Nichelle, justified ka na. Pastor Fernan, justified ka na. At kung sino pa sa inyo lahat, mga kapatid, sabihin mo ngayon sa sarili mo, banggitin mo yung pangalan mo, I am justified already. Diba? Yan. Wala na. Kahit mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, until the last, until your last breath. Sabi niya ganyan, ano? Wala nang condemnation. Ever yon, forever yon. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Oh, naniniwala ka ba kapatid? Yun ang malaking tanong sa atin. Ano, naniniwala ka ba? Diba? O, tingnan natin ngayon yung verse 2. Sabi sa verse 2, secured na yung freedom natin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 2, eto. Sabi niya, pakinggan niyo pong mabuti sabi niya, for the law, merong ano? For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Sapagkat sa pakikipag-isa kay Kristo ay pinalaya ka na. Sapagkat sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay pinalaya ka na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay. Amen? Oh. Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Glory to God. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Dito sa verse 2, yung unang kahulugan ang tinutukoy ng law. Yung batas, ano? Yung principle or power at work, kaya sa salin ng ang salita ng Diyos, iba-iba kasing salin tayo. Merong magandang balita, may mabuting balita, iba-ibang translation ng Bible. However, dahil yan ay kinasihan ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, may pagkakapare-pareho din po yan. Depende lang sa teksto, no? Sabing ganyan, kapangyarihan ng kautusan, kapangyarihan ng Espiritu. Diba? Magkaan yun. Tinutukoy ng law yun. Isang principle or power at work. Diba? Kapangyarihan ng kautusan, tapos kapangyarihan ng Espiritu. Ang tinutukoy nito, yung dalawang magkasalungat na principles. Or dalawang magkasalungat na status ng buhay ng isang tao. Okay. Kapag titignan mo yung law of sin and death, parang napaka-negative, ano? Kasi yun naman na talaga ang sistema ng buhay natin, Dati, before Christ, bago ka naging isang Kristiyano, yun ang kalalagayan mo. Kasi yung kasalanan at kamatayan, hindi naman natin pwedeng pag-iwalayin, di ba? O, sabi nga sa Romans 6:23, di ba? The wages of sin is death. Kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Di lang physical death yun, kapatid, but more fundamentally is spiritual death. Amen? Amen. Ibig po sabihin, meaning, dahil sa kasalanan, nahiwalay ka sa Diyos, nahiwalay tayo sa Diyos na siyang pinagmula ng ating buhay. Kailan po nangyari yun? Diba? Natatandaan nyo? Yung dalawang tao na nasa paraiso, si Adan at si Eva, nung kainin nila yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Diba? Sabi ng Diyos you will surely die. Pero ang ganun ginawa nila, kinain nila. Ganyan din po ang kwento ng buhay natin, kapatid. Mga kapatid, ganyan din po ang kwento ng buhay natin. Mas pinipili natin yung kasalanan at kamatayan sa halip na ang buhay na galing sa Diyos. Lahat po tayo yan. No exemption. Amen? Kaya pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos dito sa Romans 8. Amen? It is only by grace. Biyaya lang ng Diyos ang pag-asa natin. Sabi sa, di ba? Glory to God. But the free gift of God is eternal life. Sabi, di ba?
Paalala ito sa atin na lahat na ang kaligtasan hindi nakasalalay sa gawa ng tao. Kahit gaano ka pa kabuti, kahit ano pang ginagawa mong napakaganda, yan ay produkto, prutas yan ng kaligtasan na binigay ni Kristo sa'yo. Saved ka na eh, justified ka na eh. O di gumawa ka na ng mabuti, but kung iniisip mo na gumawa ng mabuti para ma-justify ka pa, para madagdagan pa yung for God to love you more, magkakamali po tayo doon. Kaya madalas, doon po tayo hindi nagkakasundo-sundo kasi yung iba or no condemnation hindi tayo nangungundin Yung paggawa ng mabuti, prutas yun. Yun ang pruweba na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ligtas ka na eh. Ano pang problema mo? Di wala na, gumawa ka na ng mabuti. Pero yung paggawa ng mabuti, hindi requirements para maligtas ka pa. Or para matuwa pa ang Diyos sa'yo. Kasi di ba sabi nga, noon pa man, hindi ka pa man nakakakilala sa Kanya, pinili ka na niya, minahal ka na niya. Di ba? Yan. So, liwanagin natin, ang espiritu at ang buhay ay hindi rin mapaghihiwalay. Kung yung kasalanan at kamatayan hindi pwedeng paghiwalayin, hindi rin natin pwedeng paghiwalayin yung espiritu at buhay. Kasi mula pa sa paglikha sa tao, nang hingahan tayo, di ba? Hiningahan tayo ng Diyos. Nang buhayin niyang muli ang patay nating espiritu, ang tawag doon, regeneration. Di ba? Yung patay nating espiritu, nabuhay. Hindi yun lang yung physical life natin. Yung spiritual natin, yung spiritual life natin na buhay. Kaya pakiramdaman mo yung sarili mo ngayon, kapatid. Di ba? Parang hindi ka mapakali pag wala ka magawa sa ministry. Parang hindi ka mapakali pag hindi ka magpapakain ng mga bata, sasama ka doon. Hindi ka mapakali pagka hindi ka gagawa na maganda. Kasi nga, buhay na yung espiritu mo. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya dun sa, actually, kung titingnan ninyo, hindi ko na kasi isinama, no? Yung binanggit yung spirit sa chapters 1 to 7, isa o dalawang beses lang po nabanggit yun. Pag may time kayo, tingnan po ninyo. Pero sa chapter 8, ilang beses binanggit yung spirit? 20 times. Ibig sabihin, pinapaalala talaga sa atin ni Apostol Pablo to. Kasi ganyan din na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo kung kilala pa natin siya, no? Siya ay si Saul pa noon, ano? Pero hindi na natin yung tinitingnan kasi grabe naman talaga kung paano yung ginawa ni Apostol Pablo sa ministry niya sa Panginoon. So dito sa verse 2, ano ba ginagawa niya for salvation? Sabing ganyan, the law of the Spirit of life has set you free. Set free. Malaya ka na, kapatid. Anong tawag doon? It is a done deal. Tapos na. Tapos na, di ba? Pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin at sa kasalanan. Mula doon sa sentensya ng kamatayan. At mananatiling malaya yung status natin. Kailan? Noon, ngayon, and forevermore. Palakpakan mo naman ang Panginoon dyan, kapatid. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Diba? Kaya nga, masasabi natin, wala nang katulang parusa sa atin na nakay Kristo. Yun ang maliwanag doon. Kung nakay Kristo ka. Kasi the Holy Spirit will make sure of that. Sisiguraduhin ang banal na Espiritu yan. Diba? Kaya siguraduhin mo din. Make sure of that. Na tayo ay talaga na kay Kristo. Kasi madalas tayo yung tinatawag natin na Kristiyano sa nguso. Dapat, Kristiyano tayo sa puso. Diba? No condemnation na. Hindi tayo nakakondemn na. Glory to God. Hallelujah. So, paano ba tayo pinalaya? Paano yan na-accomplish ng Holy Spirit sa atin? Tingnan natin. In Christ Jesus. Diba? Sabi, ulitin natin sa Romans 6:23, but the free gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord. Sabi niya sa verse 1, sinabi na naman niya sa verse 2, di ba? Ang kulit ni Apostol Pablo, no? Ang kaligtasan natin na kay Kristo. Matatagpuan mo lang kay Kristo at wala nang iba. Kay Kristo lang, di ba? Una, in Christ, justification, freedom, and life. Ulit, kay Kristo, wala nang kondemnasyon, justified ka na, malaya ka na, buhay ka na. Dati kasi nasa morgue tayo eh. O, di ba, saan ba dinadala yung mga patay? Pag may patay kayo, saan ba dinadala? Di ba, sa morgue muna. Unlike na lang yung mga talagang, iba naman yon, yung mga namatay na hindi na natin nakita, nalunod na, sinabugan na, nasunog na, iba naman po yon. Pero, ang sinasabi po dito, nung wala ka pa kay Kristo, patay ka. Patay ka. Hindi sinabing mamamatay ka, na parang yung mga bata, ala, sige, pag ginalaw mo yan, lagot ka, mamamatay ka. Hindi po ganun. Diba? Kay Kristo, meron ka ng justification, meron ka ng freedom, or kalayaan, at meron ka ng buhay. Amen? Number 1 yon, kung ikaw ay in Christ. Number 2, kung outside of Christ ka, nandun yung condemnation. Nandun yung bondage, nandun yung death. Diba? Kung na kay Kristo ka, justified ka na, malaya ka na, buhay ka na. Kung wala ka kay Kristo, may condemnation ka pa, alipin ka pa, and patay ka. Patay ka. Diba? O, gusto nyo ba nasa morgue kayo? Glory to God, hallelujah. Ayun, so alalahanin natin yung kalagayan natin. Alalahanin mo kapatid, yung kalagayan mo kay Kristo. Alam mo ba sa totoo? Pinepersonal ka na ng Diyos eh. Pinepersonal ka na ng salita ng Diyos oh. Diba? Ano yung sabing you? Set you free. Pinalaya ka na. Ikaw, kausap ka ni Lord, pinalaya ka na. Opo. Una, number 1, ikaw, na nagdududa sa kasapatan ng ginawa ng Diyos para sa'yo. Number 2, kasi ang tinitingnan mo, yung kakulangan mo at kalikuan ng mga ginagawa mo. Number 3, ikaw, na hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos tungkol sa kalagayan mo kay Kristo ngayon at bukas. Ngayon at bukas. Future pala yun. Yung ganon, past na yun. Ngayon at bukas. Amen? So, kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang natitirang kahatulang parusa laban sa'yo. Kasi pinalaya ka na. Diba? May bago ka ng buhay, iba na kalagayan mo. Bakit gano'n naman? O kasi, punta naman tayo sa verse 3. Ang sabing ganyan, 4. 4 na naman, ano? Apostol Pablo talaga eh, nung una, 4. Ito na naman sa verse 3, 4. Kasi, di ba? Meron siyang sagot eh. Kasi sabi niya, for God, sa verse 3, pakibuksan niyo po, no? Romans 8:3. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Ano daw ang sabi? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin He condemned in the flesh. Diba? Sa Tagalog, sapagkat ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Yan, minsan nakafocus talaga dyan eh. Dahil pinahina ito ng taong makasalanan. Nang isugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at para maging handog, offering sa kasalanan, hinatulan na niya ng parusa ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Liwanagin po natin yon ha. Liwanagin po natin yon kasi merong mga nagsasabi na ibang sekta na tao lang si Kristo talaga. Tama naman po yon. He is 100% God, 100% man. Pero never siya nagkasala. Kasi kung nagkasala si Jesus, edi hindi pa siya pwedeng tagapagligtas, hahanap pa tayo ng iba.
Katulad na iba na hanggang ngayon, hinahanap pa nila, hinihintay pa nila yung Mesyas na darating. Dumating na. Dumating na yung tagapagligtas. Di ba? Kaya nga ang sabing ganyan, in the likeness of sinful flesh. Pero never talaga siyang nagkasala. Amen? So, ibig sabihin, yung gawa ng Diyos at yung gawa ng kautusan, yung sinasabi ni Pablo, no? Sa kautusan ng Diyos, o yung moral law, God said, you shall therefore, sa Leviticus 18:5, pakibuksan nyo po, sabing ganyan, you shall therefore keep my statutes and my rules. Yan, at may pasubali, if a person does them, he shall live by faith, I am the Lord. Diba? Sabi, dapat ninyong sundin. Sa Leviticus 18:4-5 po, sige, pakibuksan po ninyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos, at tuntunin dahil ang mga sumusunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Oh, di ba? Nagpakilala na naman si Jesus, oh. Jesus is Lord, di ba? Mabubuhay, magkakaroon ng buhay kung magagawa ang lahat ng utos ng Diyos. Di ba? Aminado ba si Pablo dyan? Aminado siya dyan. Kasi sa Romans 7:10, the very commandment that promised life proved to be death to me, sabi niya, no? Kaya sabi ni Pablo na ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin na kautusan. Diba? Kasi walang kaligtasan, walang kalayaan sa pamamagitan ng kautusan. Kaya nga, kahit sundin natin yung, hindi po natin binabaliwala yung Mosaic Law, yung 10 Commandments of God na binigay kay Moses, hindi po natin binabaliwala yan. Pero ginawa na nga niya yung dalawa eh. Kasi anuman ang gawin natin na pagpupursige, na sundin yan from 1 to 10, pero wala kang pagmamahal sa Diyos. It doesn't make sense. Wala rin kabuluhan yun, di ba kapatid? Oh. Di ba? Sa atin lahat yan ha, paalala po yan sa atin lahat. The law is holy, yan, banal ang batas, ano? And the commandment is holy and righteous and good, sabi sa Romans 7:12. Kaso may problema. May problema. Anong problema? Yung kahinaan at kasalanan ng tao ang problema. Tayo ang problema. Yung puso natin ang problema. Hindi pa ako galit. Kasi sa totoo lang, ito, malaking paalala rin to sa akin. Kapag ka po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang tatamaan ka eh. Diba? Susundutin ka talaga eh, ng salita ng Diyos. Tatapyasin ka talaga eh, diba? Glory to God. Tayo po ang may problema. Ang sabi ni Paul kung bakit di maibibigay ng law, bakit di maibibigay ng kautusan ang kailangan natin para sa kaligtasan. Kasi yung law, sabi diba, weakened by the flesh. Diba? Yun ang problema, yung flesh na tumutukoy sa makasalanang pagkatao natin. Amen? Sa makasalanang pagkatao natin. Hindi magkakaroon ng power yung batas para sa kaligtasan natin. It will never be. Amen? So bakit mo nilalagay yung tiwala mo sa listahan ng mga batas-batas o mga rules? Paano dapat mong gawin? O di dapat gawin? Para naman pag sinabi sa iyo na do this, gagawin mo. Diba? Yung Mosaic Law, number 1 to 10, una pa lang eh, thou shall not have other gods before me. Sablay na tayo dyan. Diba? Kahit hanggang ngayon, sablay tayo. Bakit? Ano sabi? Thou shall not have other gods before me. Pero minsan yung sarili natin, dino-Diyos natin eh. Diba? So kaya nga, yung commandment from 1 to 10, yung 10 commandments na yan, kung wala ka kay Kristo, mahihirapan tayo. Malinaw po yun, ha? Yan. Una, the gospel, kasi the gospel is not about do this and don't do this and do that, or don't do this or don't do that. Hindi po yun ang sinasabi. Ulitin natin, ha? The gospel is not about do this or do that, or don't do this and don't do that. Ito po yung totoo. The gospel is the good news of
Done. D-O-N-E. Tapos na. Finish na. Meron nang gumawa na hindi natin magagawa. Kaya minsan tayo, masyado tayong tawag doon, mapagmagaling, mapagyabang. Diba? Dapat naalala po natin yan. Lahat po tayo yan, ha? Lahat po tayo yan. Okay? Sabi sa Romans 1:16, the gospel remains the only power of God for salvation. Yung gospel lang, yung mabuting balita lang, yung kaligtasan lang, yung pagkapako, yung pagkabayubay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang sinasabi. It remains the only power for God. The gospel remains the only power of God for salvation, yung pagkapako ni Kristo doon sa krus. Kaya lingunin mo yung krus. Tingnan mo lagi. Alalahanin mo. Huwag mong kalilimutan. Madalas kasi kinakalimutan po talaga natin eh. Kahit sa sarili ko, pinapaalala ko po yan na tingnan mo lagi yung krus. Isidra. Tingnan mo lagi yung cross Socorro. Kasi pangalan ko po Isidra Socorro eh. Ayan. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas na lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Diba? What the law could not do, God has done. The Lord is our salvation. Kasi yung Christianity, hindi self-salvation project yan. Kasi kung hihintayin ng Diyos na tayo gumawa, ay nako po. Nothing will happen. Amen? Ano ba magagawa ng patay? Nung patay pa tayo. Kaya nga ngayon, buhay ka na kapatid. Kasi yung gospel, hindi yun yung, heto, gawin mo ha. Ere, gawin mo ha. Hindi po ganun yun. Hindi yun ang sinasabing good advice or magandang balita. Or magandang dapat mong gawin. Ang good news, eto. Sabi ni Jesus, heto ang ginawa ko. Hindi niya sinabing, heto gawin mo. Ang sabi niya, eto ang ginawa ko para sa'yo. Na may personal talaga si Jesus, ano? So, ang sabing ganyan sa Romans 8:3, anong ginawa ng Diyos na hindi magagawa ng kautusan? Sabi niya, by sending His own Son. Pinadala niya, isinugo niya sarili niyang anak. Diba? Adopted children of God ka na, adopted child of God ka na. Hindi ka nga sariling anak ng natulad ni Jesus. Pero, ano sabi, pinapaalala sa atin? Kung paano pinadala si Jesus at anong layunin in the likeness of sinful flesh and for sin. Ang pagparito ni Jesus ay in the likeness of sinful flesh. Sa anyo na isang makasalanang tao. Pero hindi sinabing sa anyo lang ng basta tao. Nagkatawang tao siya. Totoong tao siya. Pero never na nagkasala. Yan. Kailangan yung Diyos para maging tao tulad natin, para maging tagapagligtas natin. Sabi sa 1 Timothy 2:5, di ba? Hindi sinabi doon na sinful flesh. Kasi lalabas na makasalanan din si Jesus. Paano niya tayo maliligtas? Kaya yung iba na naghihintay pa ng tagapagligtas, ayun, naghihintay pa sila, pero tayo, alam na natin. Amen? Diba? Yeah. Sabi nga sa Hebrews 4:15, diba? Tulad din ng tinukso din siya sa iba't ibang paraan. Diba? Yet without sin, sa 1 Peter 2:22, He committed no sin. At sa 1 John 3:5, He appeared in order to take away sins. And in Him, there is no sin. Naparito nga siya para solusyonan yung kasalanan mo eh. Para solusyonan yung kasalanan natin eh. Kung merong kasalanan si Jesus, kung meron siyang kasalanan, kailangan din niya ng tagapagligtas. Diba? Glory to God. Hallelujah. Kaya siya naging tagapagligtas dahil wala nga siyang kasalanan. Kaya kung merong nagtuturo sa inyo, napapaiba kayo,
Punta kayo kay Pastora LV, punta kayo kay La Pastor Fernan, magtanong kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala kasi marami na talagang lumalabas na bulaang propeta. Amen? Yan, in the likeness of sinful flesh, nararanasan yung kahinaan, naranasan niya yung limitasyon, naranasan niya yung sakit, yung hirap, nating mga tao. Kasi nga, saan yun na isang makasalanan eh. Diba? To identify with us sinners. Diba? Pero yung sinlessness of Christ is our salvation. Yung kawalang kasalanan niya, yun ang nagligtas sa atin. Kasi nga, kung makasalanan siya, hindi tayo naligtas. Hanap pa tayo ng tagapagligtas. Ayun na nga siya, oh. Niligtas ka na niya. So, una, kasi matuwid si Kristo. Pangalawa, nararapat lang siyang maging handog na pambayad sa ating mga kasalanan. Diba? Kasi yun ang goal ng Diyos eh. Sa pagsugo kay Kristo, yun ang goal ng Diyos. Bakit ka pinadala si Yesu Kristo? In the likeness of sinful flesh and for sin. In sinful flesh at para sa kasalanan natin, di ba? Sin offering, siya yung in-offer. Christ died for our sins. Sa 1 Corinthians 15:3. For our sake, alang-alang sa atin, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21 po yan. Yun po ang gospel, yun ang mabuting balita. Ginawa ng Diyos ang hindi magagawa ng kautusan, ang hindi natin magagawa, isinugo niya yung kanyang anak na si Jesus, namuhay siya na matuwid, walang kasalanan, sa krus itinuring siyang makasalanan, sa kanyang kamatayan, inako niya ang kahatulang parusa para sa ating mga makasalanan, para maituring tayo na matuwid sa harap ng Diyos. Para mapalaya ka, para mawala na yung pagkaalipin mo, para magkaroon ka na ng buhay. Yun yung sinasabi na accomplish ng Diyos by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in the flesh. Romans 8:3. Amen? No condemnation na para sa atin na kay Kristo kasi yung condemnation, ibinuhos na sa kasalanan ng ang katawan ni Kristo ay nabayubay dun sa krus. Meron nang nagbayad, finish na, tapos na. Huwag mong kalilimutan yan. Tapos na po yan. Hindi na tayo sisingilin pa at pagbabayarin sa parusang nararapat sa kasalanan natin. Tapos na yon. Hindi na halongkatin ng Diyos yun. Erase na. Erase na. Pero, kapain mo puso mo ngayon, ha? Sasabihin mo sa sarili mo, ayun lang ba pagkakaunawa mo? Diba? Ang good news doon, dahil ang lahat ng yan gawa ng Diyos. Wala kang contribution dyan. Wala tayong contribution dyan. Hindi tayo nag-contribute dyan. Una, sino gumawa na hindi magagawa ng kautusan? Ang Diyos. Pangalawa, sino ang nagsugo ng tagapagligtas? Ang Diyos. Pangatlo, sino ang humatol sa kasalanan para di na tayo husgahan? Ang Diyos. Ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. 3 person in the Godhead. 3 persona sa isang Diyos lamang, ano? Nagtutulong-tulong sila para malubos yung kaligtasan mo, di ba? Mula sa simula hanggang sa katapusan. Di ba? Mula sa pagpaplano ng kaligtasan hanggang sa pagsasakatuparan ng kaligtasan, yan, si Kristo. Yan ang tinatawag natin na mapagpalang kasiguraduhan. The blessed assurance. Sarap, no? Glory to God. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, may assurance ka na. Diba? Eh bakit ka titingin sa ginagawa mo nga dati? Ba't ka naalala mo yon? O sa kakulangan na ginagawa mo ngayon? O sa potential na gagawin mo in the future? May kasiguraduhan ka ba doon? Hindi po ako galit ha. Tinatanong ko po kayo, tinatanong ko rin po sarili ko dyan lagi. Lalo na nung pinag-aaralan ko po to. May kasiguraduhan po ba tayo doon? Ang assurance natin, wala din sa ibang tao, o sa church natin, o sa estado ng pinansyal natin. Napakayaman mo man. Lahat na nasa iyo na. Sige na, okay na, ikaw na. Wala po doon ang kasiguraduhan natin.
Ang katiyakan natin nasa kapangyarihan at mabuting kalooban ng Diyos na sinimulan. Diba? Nung sinimulan niya, na sinasabi, ang sinimulan niya, tatapusin niya. Diba? Yun yung katiyakan natin. Sa Philippians 1:6. Eto ngayon ang tanong. Handa ka na ba sa tanong, kapatid? Sabi niya, bakit nga ba'y pinadala si Kristo para sa atin? Buksan mo uli yung Bible mo. Punta po tayo sa Romans 8:4. Sabi ganyan, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ulitin natin. Nagkamali si Mami Sid. Sa Romans 8:4 sabi, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Pag-isipan natin mabuti yan, kapatid. Pag-isipan mo mabuti, pag-isipan natin lahat, alam natin ang batas, pero yon si Kristo lang ang nakagawa, hindi po tayo. Diba? Sabi sa Matthew 22:37-39, He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment, and a second is like it. Pareho ha, hindi una, pangalawa, pero pareho. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Bakit ganun? Kasi nga, hindi mo naman magagawa yung mahalin ng kapwa mo kung di mo mahal si Kristo eh. Di ba? Amen. So, ibig sabihin, may espiritu na nakatira sa atin, ibinigay na sa atin, we are justified already. Kaya, we really need to be sanctified naman every day. Kailangan mo, kapatid, na magpa-sanctify araw-araw. Yun ang sinasabi. Hindi natin sinasabi na read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Tama yun. Pero yung puso, sa puso nakatingin ng Diyos. Justified ka na, hindi ka nahatulan. No condemnation. Kaya dapat may sanctification. Para naman, kahit na another topic to, darating tayo in the future sa glorification. Kasi kung justified ka na, pero hindi ka nagsasanctify everyday, hindi ka nagpapalinis sa Panginoon, baka hindi tayo umabot sa glorification yan. Ibang usapan naman yon, ano? Yan ang magagawa natin kung tayo ay in Christ and not outside of Christ. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat. Nawa, O Diyos, loobin mo na hindi kami nagkamali sa pangunawa sa justification process na binigay mo sa amin. Na hindi po namin na napagkamalian, ibig sabihin na kami ay justified na. Hindi po yung lisensya, Panginoon. Maunawaan-awa namin, Panginoon, na hindi yung lisensya para gumawa kami ng gumawa at patuloy pa kami gagawa ng kasalanan laban sa iyo, O Diyos. Linisin mo po, pakalinisin mo po ang aming puso. Paunawa mo po sa amin, O Diyos, na wala kaming magagawa dahil ang lahat ay ginawa mo. Walang ibang tumupad, walang ibang naka-accomplish kundi ikaw lamang, O Diyos. Patuloy kami nananalangin sa iyo, pagpalain mo po ang lahat. Hindi lamang po pagpapalang. In all aspect, Panginoon, may it be financially, emotionally, physically, and more so, Panginoon, spiritually. Patuloy ka namin bibigyan ng karangalan sa aming buhay. Patuloy ka namin luluwalhatiin. At sa pagkakataon na to, Panginoon, na napakarami ng nagkakasakit, marami na rin po namamatay. Katunayan sa aming batch, sa buwan lamang ng Mayo, 3 na po yung sunod-sunod na namatay. Hindi po alam ang kalagayan ng bawat isa na naririto ngayon. Pakalinisin mo po yung aming mga puso. Hindi po namin po pwedeng ilapit ang lahat ng petisyon namin sa iyo. Pero hindi ka naman namin nakakilala kung sino. Kaya ano, Diyos, na maayos yung naman ang aming puso. Maging mapagbantay kami, maging nakaayos kami, naka-incline kami sa mga bagay na nais mo sa buhay ng bawat isa. Dalahin ko sa oras na ito, Panginoon, na
of God, Revival Church of Marilao Chapter, headed by Pastor Edwin Corregian, sila Pastor Fernand, Pastor Michelle, kung sino pa man po yung mga nandyan na pastor, Panginoon, pagpalain mo po sila. Patuloy yung mga ganitong gawain na makapagbigay liwanag, Panginoon, sa aming isipan at puso. Thank you, Lord God. We glorify you. We adore you, Lord God. We bless your name, O Lord. Marami pong salamat sa iyo pa ang papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Yan. So, magandang gabi po muli sa ating lahat. Kita-kita po tayo muli. Meron po itong part 2. Nawa yung kung ang pangako ko po ay napapako. Kapatawaran po ng Panginoon ang aking muli. Marami pong salamat. God bless everyone. Hallelujah.